Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with White Rose Papaya White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan Hello, pahinga. Hello Pride Bar Blue ACS Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo.
kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Kayo ba'y nakapagpagasolina na? Pumila ho ba kayo? Akalain mo ba ninyo? Merong mga gasolinahan. Nagtaas na ho ng Biyernes. Nagbago na ng presyo ng Biyernes. Pagdating ng Sabado, tanghaling tapat, nagtaas pa rin. Ang tawag doon masyadong pagsasamantala na. Ay! Puro ho mga pagtataas, posibilidad ng pagtataas ng presyo. At ang realidad na magtataas ang presyo ng langis. Yan ho yung ating laman ng mga balita ngayong araw ho ng linggong ito. Ako po si Val Gonzales, samahan po ninyo hanggang mamayang alas 7 ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. At ngayon, narito na ho. Narito na ang mga balita ngayong araw ng linggo. Hindi pa man ho ganap na inaanunsyo kung magkano ang itataas ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Abay, ramdam na ho ang biglang pagsipa ng presyo ng petrolyo sa ilang mga gasolinahan sa Metro Manila at karatig lalawigan. Sa pag-iikot po ng DZRH News, naglalaro sa 59 hanggang 65 ang kada litro ng gasolina. Depende ho sa klase. Habang pinakamalaking isinipa ng presyo ng diesel na naglalaro sa 6 na po hanggang 70 piso kada litro. Depende ho sa klase. Samantala sa pagtaya ng oil industry sources, maglalaro sa 11 hanggang 13 piso kada litro. Ang dagdag sa gasolina, 21 hanggang 23 pesos kada litro sa diesel, 33 pesos hanggang 35 pesos kada litro sa kerosene. Inaasang utay-utayin ang pagpapatupad nito sa susunod na linggo. Ang unang dahilan pa rin ng taas presyo ang US-Israeli-Iran war sa bahagi po ng Gulf region. Mega Balita Linggo. Nagsasagawa na ho ng joint monitoring operations ang field offices ng Department of Energy laban sa mga mananamantala sa presyo ng petrolyo. Ayon sa DOE, sa sinagawang inspeksyon sa Tagum City, may ilang gasolinahan na nagmahal na ng diesel ng 8 piso bawat litro at sumipa na sa mahigit 70 piso kada litro. Agad umanong inutusan ng gasolinahan na ibalik ang tamang presyo linsunod sa tamang schedule ng price adjustment. Inimok ng DOE ang publiko na i-report ang mga gasolinahang ng hohord ayaw magbento bigla ang pagtaas sa hotline, sa emergency hotline ho ng gobyerno na 8888. Pero teka, bakit Tagum City ho ito? Ang layo ho nito. Ang layo pa ho nito. Wag na ho tayong lumayo. Dun ho sa amin ho sa Tarlac. Akalain ho ninyo kahapon may pinuntahan kami ng aking kuya. Isipin ho ninyo, isang gasolinahan. Nakapila na ho kami Kami na ho yung
kakargahan ng gasolina yung aming sasakyan ng kuya ko. Isipin ho ninyo, ang sabi ho sa amin nung gasoline boy, mag-o-offline lamang daw ho ng 15 minuto. Para saan ka ko yung offline? Dahil ho, magpapalit ho kami ng aming presyo. Akalamin ho ninyo yun, tanghaling tapat, alauna ng hapon. Ganon ang sasabihin sa'yo. Bumabaho ako, hindi po pwede yung ganon. Tinanong ko ba, totoo ba ako yung narinig ko? Na kaya kayo kako mag-o-offline ng 15 minuto para magtaas ng presyo? Oo daw. Kailan kayo kako huling nagtaas? Noong Biyernes. 74 pesos po Yun nakalagay dun sa kanilang price board. Yung nakalagay sa kanilang price board. 74 pesos ang presyo ng kanilang diesel. Magkano kako itataas? 3 piso. Naging 77 pesos. Eto ang binabasa ko rito. Diyan sa Tagum City, 70 piso daw kada litro. Doon nga ho sa amin, kalapit-lapit lang dito sa National Capital Region. 77 pesos lang naman ang presyo ho ng diesel. Dahil itinaas ng 70, nagtaas ng 3 kahapon. Katataas lang daw nung Biyernes, sabi mismo nung gasoline boy. Ayan, Department of Energy, kung totoong kayo ay nang uurot pa kayo, hindi, mali naman yata yung sabing uurot ng tawag-tawag pa dyan sa 8888. Ako na mismo yung nagre-report sa inyo. Kung kailangan ninyo ng ebidensya, nakarecord ako. Sige, tingnan natin kung anong magagawa ninyo. Siyempre sa susunod na araw, ang sasabihin ng Department of Energy, kami ho'y ay aminado ho kaming may kakuluhan ko kami sa manpower. Mega Balita Linggo. Nagbabalaho si Department of Energy Secretary Sharon Garin sa mga nagpatupad na ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayan, sige, meron ho akong record ho niyan. Sige, ayoko nang magreklamo, pero kung kayo'y nakamonitor, bibigay ko ho sa inyo yung ebidensya ko. Kompleto ebidensya ko. Ako ho'y hindi ho nagsasalita. Hindi ho ako nagsasalita ng hallucination. Meron ho akong ebidensya. Ayon kay Secretary Garin, hindi pa dapat nag-adjust ng presyo mga fuel station dahil katatapos lang ng price increase nitong Martes. Ayan, sinasabi ninyo Martes. Sabi ko nga Biyernes. Kahapon ng hapon, doon ho sa amin, sa lalawigan ho ng Tarlac. Hindi naman kayo gagastos ho ng malaki para puntahan ho yung sinasabi ko. Ayoko lang siyempreng banggitin muna kung anong gasolinahan yan. Katatapos lang daw ng price adjustment ng Martes. Sa amin, hindi ho sinusunod ho yan, Department of Energy. Hindi ho sinusunod yan. Ay nag-adjust nung Biyernes. Siguro nag-adjust pa nung Martes. Di 3 beses lang naman. Wala, kulang naman kayo sa tao para mag-monitor ho niyan lahat ho ng mga produkto, pati ho yung mga produktong agrikultura. Yan, talagang yung binanggit kanina doon sa unang binasa ko na pananamantala. Talaga hong may mga mananamantala na ho dyan. Halimbawa, yung mga presyo ho ng sibuyas, halimbawa. Presyo ho ng sibuyas. Halimbawa, sa ka-anunsyo, kababala. Ako'y manininda. Ang dami ko pa namang mga ika nga hawak na produkto na binili ko pa nung nakalipas na buwan sa presyong 50 pesos halimbawa na lang natin. Hindi yun yung tamang presyo. 50 pesos kada kilong bili ko. Di siyempre magpapatong ako. Mayroon na tayong mga ginastos. May added cost siyempre yan. Sabihin na natin 80. Supposed to be bebenta ko. Nabili ko yung presyong 50 nung nakarang linggo. Ngayong linggong ito may magtataas sa dami ho ng babala.
inuurot na't inihahanda na yung kaisipan ng mga manininda na mataas yung presyo sa susunod na linggo. Ngayong linggong ito nagtaas uli. Palagay ho ba ninyo, aaminin ko, ako isang negosyante, sasabihin ko, hindi ho muna ako magtataas kasi nung isang linggo pa ho ito Wala hong ganun. Wala hong nangyayaring ganun. Minsan nga nagiging instrumento na rin yung media Sa kababala. Ayun, tuloy. Lahat nung nakinig o nakikinig na mga manininda, lahat nung nakikinig na may pwesto sa palengke, wala pang ang dapat na araw ng pagtataas, hindi pa araw ng pagtataas, ayun, nagsipagtaas na. Nasaan na ba ako? Nakakagalit kasi. Nakakagalit. Lahat ng mga lahat ng mga nagsasakripisyo, kami hong mga sumusweldo ho ng buwanan, sumusweldo ho ng arawan, kinsenas katapusan kami. Kayong mga nakikinig dyan, na mga mga politiko, ayan, engineer arte, yung mga politikong maraming maleta. Ano naman ang pakialam ninyo sa paghihirap naming mga mamamayan? Gito ni DOE Secretary Garin, naka-high alert ang kapulisan laban sa mga nananamantala. Mario Joseph, nauurot tuloy akong init ang ulo dito. Inimik din ng kalihim ang publiko na i-report ang hoarding at sobrang pagpapatong ng presyo. Maraming netizens ang inireklamong bigla ang pagsipa ng presyo ng petrolyo na umabot na sa halos 80 piso kada litro sa diesel habang 60 litro naman sa gasolina. Mega Balita Linggo. Nananawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga yansya ng gobyerno na kumilos na ngayon sa gitna ng malakiang pagtaas sa presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo dahil sa gyera sa gitnang silangan. Isang video message sinabi ni Vice President Duterte na maring ipagbawal muna ng mga lokal na pamahalaan ng non-essential activities na gumagamit ng langis tulad ng parada. Dapat din niyang bumuo ng komite na magbabantay sa presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang mga pangunahing bilihin. Mababawasin din aniyang umasa sa imported na produkto kung palalakasin ng lokal na pagsasaka at maliiliit na mga supplier. Ipinayo rin ng pangalawang pangulo sa publiko ang pag-carpooling, paggamit ng bisikleta at ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Mega Balita Linggo. Ako isang ayon doon sa binanggit ni Vice President Sara Duterte na ipasara yung mga negosyo ng mga tusong mga negosyante. Ipasara, manampol ho tayo ngayon para nang sa ganun ay mabawasan ho yung mga ganid hong mga negosyante. Marami ho yan. Maraming hong mga ganyan. At Vice President Sara Duterte, meron na hong sumunod ho sa inyo. Meron na hong sumunod ho sa inyo dun sa binanggit ho ninyo. Si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Siya ho ay nagbibisikleta ho. Nagbibisikleta ho sa pagpasok sa MMDA. Sa kanyang pagpasok sa trabaho bilang General Manager ng MMDA. Nagbibisikleta na po siya. Although yung mga binanggit ho ni Vice President Sara Duterte ipinatutupad na rin naman ho. Ginagawa na rin naman ho ng national government yung ilan dun sa mga yun. Pero
Pero maganda ron yung kanyang suggestion na ipakulong, ipasara yung mga negosyong nagsasamantala. Mega Balita Linggo. Hindi pa nga hindi pa nga binabanggit wala pang nagsasuggest. Engineer RT, alam ko naman tatlong tulog yung tanda ko sa'yo. Tatlong tulog ang tanda ko sa'yo. Natatandaan mo ba nung 1990? Panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Nagpatupad noon ng ng national emergency dahil sa kaparehong nararanasan ho natin ngayon na kakulangan sa supply ng krudo, ng petrolyo. Nagpatupad ho nun ng national emergency, kung tama yung aking pagkaalala. At nung panahon na yon, nung 1990, nagpatupad din ng DST. Yun pong Daylight Saving Time. DST, Daylight Saving Time. Anong ibig kong sabihin nun? Yung bang alas 6 pa lang ng umaga sa Philippine Standard Time, pero alas 7 na. Nag-adjust ng isang oras noon. Isang oras. Yung alas 6 na dapat, na tamang oras, ay ginawa na hong alas 7. Doon sa pangalan mismo nun, Daylight Saving Time, para matipid yung paggamit ng ilaw. Dahil, di ba, hanggang gabi ho yun. Yung supposed to be alas 6 ng gabi, na dapat na oras ay alas 7 na. Di na-maximize ho natin yung paggamit ho ng ilaw na galing ho sa kalikasan. Yun ho yung mga ipinatupad ho noon ng dating Pangulong Cory Aquino. At isa pa ho na hindi ho nakakalimutan ho sa ngayon. Yun pong binuwag naman din ng alam ko Cory administration din noon Yun pong Oil Price Stabilization Fund, yun pong OPSF. Yun dapat ho yung nagpupuno dun ho sa biglaang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sila ho nagbabayad ho ang OPSF noon doon sa mga kumpanya ho ng langis para makabawi dun sa kanilang pagkalugi kapag mayroon hong mga biglaang pagtataas ho ng presyo sa iba't ibang mga kadahilanan. Nawala na ho yun may subsidy ho na ibinibigay. May pondong ibinibigay ho na nakalaan ho para doon. Saan na kaya napunta yun? Alam nyo kasi noong mga panahon na yun kapag gawa ni Apo Marcos noon, lahat na lang minamasama. Kung nakinig tayo at pinagpatuloy natin yung iba na pinagkikinabangan naman, di maayos sana at walang Val Gonzales na nambabatikos. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, diniklara na ng Department of Migrant Workers bilang warlike operations area ang Strait of Hormuz, Persian Gulf at Gulf Oman para sa mga seafarer. Itinaas ang alerto sa mga lugar mula sa dating high-risk area category kasunod ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, nilagdaan niya ang Advisory No. 11 Series of 2026 bilang pag-ayon sa pagpapasya ng International Bargaining Forum. Sa bisa nito mayroon ng right to refuse sailing ang mga tripulanteng Pinoy bago pa maglayag sa nabanggit na mga lugar. Sakali namang masawi o magkaroon ng disability ang mga manggagawa, madodoble na ang kompensasyong matatanggap ng kanilang mga pamilya. Ibig sabihin to war risk zone, kaya't ang mga tripulanting Pilipino po, particular sa mga ship owners na nagdadala ng tripulanting Pilipino, ay hindi po inaasahan na nandoon sa area na yon, or else bigyan ng right to refuse sailing ang ating mga tripulanting Pilipino. At hanggat maaari iwasan itong bahagi ng mundo na ito gawa ng napakadelikado po sa ngayon. Mega Balita Linggo.
31 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap, Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan ngayong araw hunang linggo, ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Sino ba rin tumatawag na rin? Siguro ito yung supplier ng gasolina siguro to. Nagalit. Eto, magandang balita muna tayo. Ha? Magandang balita muna tayo dahil mayroon hong nakahanda. Meron hong nakahandang fuel subsidy ang Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng oil crisis sa bansa na dulot ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Sa panayam ng programang Special on Saturday, sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel Di Mesa na nasa kabuang 150 milyong piso ang inilaan nilang halaga ng tulong sa mga fisher at farmers, fisher folks at mga farmers. Ayon kay Di Mesa, makakatanggap ng tig 5,000 ang mga magsasaka, 3,000 naman sa mga mangingisdang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBA. Subsidy para sa ating mga apektado magsasaka at mangingisda. Ito yung 150 million na budget natin nung last year pa na gagamitin natin dito. 75 million para sa ating mga magsasaka. Ito yung mga rehistrado sa RSBSA at nagmamay-ari o nagre-renta ng mga makinarya na ginagamit sa ating bukirin. Para naman sa mga mangingisda, ito yung mga rehistrado pa rin sa RSBSA at nagmamay-ari ng mga bangka na hindi tataas sa 3 gross tonnage. At makaka-receive sila ng tag 3,000 sa ating mga magsasaka, tag 5,000. Initially, ma-release natin, Sir Cesar po, ay 100 million. At pag naubos ito, ay i-request naman natin sa DBM yung natitira na 50 million peso. Mega Balita Linggo. Buti pa itong Department of Agriculture. Mukhang malinis yung kanilang listahan na nasa RSBA, RSBSA, RSBA. Ito yung listahan ho ng mga mangingisda. Makikita ho sa online ho ito Pero alam ho ba ninyo na nung isang araw may nakausap ho kung transport sector. Transport sector. Nakikinig ngayong oras na to. Kasi yung mga may edad na, maaga na hong nagigising. Si Calando Marquez. Apulakay. Ang sinasabi ho ni Calando Marquez, dapat tiyakin ng gobyerno na ito dun sa parte naman ng LTFRB. Dahil mamimigay din ho ng fuel subsidy dun sa mga tsuper at yung mga operator ng public utility vehicle. Ang sabi niya, dapat tiyakin, sabi niya, na malinis yung listahan. Alam mo ba ninyo, sabi ni Calando, hindi ko lang ho siya napuntan para kunan ho ng boses para magamit. Nagkagulo-gulo yung mga schedule ho nung araw na dapat kami magkikita. Dami ho ng kaliwat kanang mga istoryang dapat na i-cover. Hindi daw ho malinis yung listahan ho ng LTFRB ayon kay Calando Marquez ng grupong LTAP. Isa sa pinakamalaking transport group. Meron na daw ho kasing mga
prangkisa na wala na. Ibig sabihin isinuko na. Pero sila ay nandun pa rin daw sa listahan. Sabi ko, paano naman nangyari yun? Sabi niya, si tinigal-tagal ko rito. Ayaw kong gamitin yung sinasabi niyang termino. May sabuatan daw sa LTFRB bilang regulatory agency doon sa mga operator, lalo na yung maraming mga prangkisang hawak. Yung ilan doon sa mga sasakyan daw ho nila, sumailalim na doon sa proseso ng dropping. Ibig sabihin wala na. Sa iba mang kadahilanan na chap-chap na, ipinatimbang, o kaya naman meron din kasing mga sasakyan na nalipat-lipat na, so wala na. Pero tumatanggap pa rin daw. Tumatanggap pa rin daw dahil sila ay nandun sa listahan na nasa regulatory agency sa LTFRB. Ito kasing kaya ko na naalala dahil etong RSBA Registry System for Basic Sectors in Agriculture, ay malinis ho ang listahan ho na ito. Kahit sa online makikita mo. I don't know dun ho sa LTFRB kung merong ganon. Sana hindi naman tama sa ngayon. Sana'y mali yung sinasabi ni Calando Marquez, at yun ay noong mga nakalipas na mga panahon at hindi na sa ngayon. Siguro dapat kunan ko rin ng kwanyan ng panig ng LTFRB. Mega Balita Linggo. At sigurado naman akong si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, na dati ring nasa sektor ho ng transportasyon, ay hindi ho papayag sa ganyang mga sistemang may panloloko. Mega Balita Linggo. Nakabantay naman ang Armed Forces of the Philippines sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan, partikular sa kaligtasan ng mga Pinoy at mga aral na maaaring makuha rito. Yan ang sagot ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. nang tanungin ng Indian news outlet na First Post sa sidelines ng multilateral conference sa Raisina Dialogue sa India. Ayon kay Brawner, pangunahing interes ng AFP ang kalagayan ng 2 milyong Pilipinong nagtatrabaho sa Gulf region. Pero maliban dito, sinusubukan naman ng AFP na makahugot ng mga leksyon sa gitna ng bakbakan ng alyansang US at Israel kontra sa Iran. Gayon pa man, umasa ang general na hindi nalalaki pang tensyon dahil batid niyang apektado ng ekonomiya at presyo ng langis sa Pilipinas at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mega Balita Linggo. 45 minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV. Match up ang entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mega Balita Linggo. Ay, meron na lamang ho tayong nalalabing 9 na minuto bago magikapito ng umaga. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Buwan na ho tayo. Buwan na ho tayo ng Marso. Sa matter of fact, 8 na ho ng buwan ng Marso ngayon. March 8, ang bilis ng panahon. Panahon na ho ng graduation rights kaliwat kanan.
Malapit na, lalo na yung mga nasa high school. Meron pang kung ano-ano pang mga JS junior at senior activities ng ating mga mag-aaral. 8 na ho ngayon. Happy birthday kay Miss Joan Ortilla. Miss Joan Ortilla Patulan ng Barangay Kiling, Talisay, Batangas. Ito hong si Ma'am Joan ay kaarawan ho niya. Happy birthday ho sa kanya. Kaarawan ho niya ngayon. Ang pagbati ay mula kay dating Talisay, Batangas Mayor Zenny Mendoza. Itong si Ma'am Joan Ortilla Patulan ay yung kanyang dating executive assistant. Sabay maligayang kaarawan po, ma'am. Alam mo naman dyan sa bayan ng Talisay, maunlad na bayan ho yan. Di ba pwedeng maging syudad dyan, Talisay, Batangas? Ang lalaki ng mga ani na mga mangisda ho natin dyan. Manda na kayo dahil mamimigay daw po ang Department of Agriculture ng fuel subsidy ho sa inyo. Mega Balita Linggo. Lalo pang dadami ang cyber threats o cyber crimes dahil sa epekto ng oil crisis sa ekonomiya. Ito ang pahayag ni RCB's Executive Vice President and Chief Innovation and Inclusion Officer Lito Villanueva sa panayam huyan ng special on Saturday ni Dr. Cesar Chavez. Paliwanag ni Villanueva dahil inaasahan na sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ay taas na rin ang presyo ng mga bilihin at transportasyon na lubhang makakaapekto sa mga mamamayan. Kaya naman maraming mga mananamantala maging online para mang-scam ng ibang tao para kumita. Dahil dito sabi ni Villanueva, mahalaga rin ngayon ang pagbibigay ng tama't karagdagang impormasyon sa mga Pilipino tungkol sa kanilang cybersecurity. Lalo pang nating paigtingin ang education campaign para sa ating kababayan dahil lalo pa hong abusuhin ng mga criminal syndicates ang krisis na nangyayari ngayon sa buong bansa at buong mundo. Mega Balita Linggo. 6 na minuto bago magikapito ng umaga, handa ang Pilipinas para sa 4-day work week kahit sa pribadong sektor. Ito ang naging pahayag ni RCB's Executive Vice President and Chief Innovation and Inclusion Officer Lito Villanueva sa panayam pa rin ng programang Special on Saturday. Kasunod ito ng ipinatupad na 4-day work para sa mga tanggapan ng gobyerno bilang bahagi ng pagtitipid sa nakaambang oil crisis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Villanueva, kakayanin ng digital ecosystem ang posibleng pag-shift sa remote o hybrid work arrangement dahil natuto na tayo noong panahon ng COVID-19 pandemic. Para kay Villanueva, mainam na magkaroon ng 4-day work week sa buong Pilipinas para makonserve ang ating energy source ngayong may banta para dito. Bansa, no, hindi lang dapat ito ang pamahalaan o ang gobyerno ang maglunsad ng ganitong 4-day work week kasi nga yung reserve natin, no, yung energy reserve natin ay very critical, no. So hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal itong conflict sa Middle East, kaya dapat maging handa ang lahat at as early as now mag-conserve tayo ng energy. Sana all. Sabi ng aking executive producer na si Miss Wina Karaskal Hesoro, sana all. Tayo sa media, umasa ka pa, EP Wina. Mas malapit sa katotohanan na Miss Wina yung 5-day work week. Ibig sabihin 2 off. Mega Balita Linggo. Sa kaugnay na balita, magsisimula na sa araw ng Lunes, araw huyan ng bukas, Marso 9, ang
ang pagpapatupad ng 4-day work week sa ilang tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., bahagi ito ng mga akbang ng gobyerno para makatipid sa enerhiya at reserba sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Inatasan din ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magbawas ng 10 hanggang 20% sa kanilang konsumo sa kuryente. Kasabay nito ay pansamantala ring ipinagbabawal ang mga non-essential na biyahe at aktibidad na mari namang isagawa via online. Mega Balita Linggo. Sana mapansin na rin ng national government yung matagal ko ng panawagan na yung posibilidad na tanggalin na hulat yung mga telepono. Ay magkano ang ginagastos ho ng gobyerno ho dyan? Sa dami ho ng mga government agencies na hanggang sa ngayon ay gumagamit pa rin ho ng telepono. Doon sa mga bahay-bahay na nga ho, wala na nga hong inalis na nung karamihan yung telepono. Nag-shift na ho sa cellphone, paggamit ng cellular phone. Mas mabilis, mas reliable, at mas maliit pa ho yung gastos. Ang dami pa rin hong mga government agencies na ang ginagamit. Lalo na yung hotline na 4 na numero o 3 numero, gagastos ka pa sa yung cellphone. Wala namang landline capability yung mga only calls ng mga iba't ibang mga telcos. Kung palitan na ho yan, di ang laki ng matitipid. Hindi ho milyon lang ang pinag-uusapan dito, bilyon ho sa loob ng isang taon ang matitipid ng gobyerno. Kung ang ilagay na lang ho nating mga hotline, kausapin ho natin yung mga telcos na kapag ka ang isang government agency ay hihingi ng hotline na cellular phone, kahit na 11-digit number ho yan, na madaling tandaan, halimbawa 0917-888-8888. Yun ang ibibigay, yung madaling tandaan ng publiko. Ibigay ho sa kanila yan at wag ibigay doon sa mga pribadong individual na kayang magbayad. Mega Balita Linggo. Kinumpirma naman ho ng Armed Forces of the Philippines na naghigpit pa ang management ng Camp Aguinaldo Golf Course sa mga banyagang nais gumamit ng recreational facility. Ayon sa AFP, kailangan munang makakuha ng kakulang visit clearance ng mga foreign national na gustong maglaro sa naturang pasilidad. Pero paglilinaw ni Colonel Cerces Trinidad, ang Public Affairs Chief ng AFP, hindi na bago ang pulisya ang pinatutupad din sa lahat ng kampo militar. Bagyo man ito ng internal security protocol na naglalayong protektahan ang integridad ng iba't ibang mga instalasyon o installations ng Armed Forces of the Philippines. Mega Balita Linggo. At iyan na ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng Linggo, Marso 8 na ho tayo. Ilang buwan na lang, sana matapos na. Matapos na itong dilubyong hatid ho sa ating ekonomiya ng bakbakan sa gitnang silangan doon sa US-led na alyansa sa pagitan ng US at Israel kontra ho dyan sa Iran, na yung ibang mga karatig mga bansa dyan ho sa Gulf region ay nadadamay na. Eksakto yung punto na ho, alas 7 ng umaga, ang tabayanan si Binibining Les Narciso sa kanyang programang Maynila. Ito ang Pilipinas. 30 segundo makalipas ang 7 ng umaga.